Extended 100 o mahigit sa 1 proton flux unit inaasahan ngayong araw. At sa NOAA KP Index, inaasahan natin ang geomagnetic field na posibleng umabot sa G4 geomagnetic storm. Ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin, iiral pa rin ngayong araw sa extreme Northern Luzon. Mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat ng pagulog, inaasahan pa rin maghapon. At sa silangan ng bansa, inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na ulan pagitan ng Eastern Visayas at Mindanao dulot ng extension ng Intertropical Convergence Zone. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, October 10, 2024. Ang oras sa ating prospect may maga ay alas 10:13 na ng umaga. May nakataas pa rin na thunderstorm advisory mula dito sa ating data feed sa PIMO weather page. Mula syempre sa mga data report ni Pag-asa ay inaasahan ang posibleng moderate to heavy rain showers pa rin. Well, expected yan, naka-forecast naman yan maging dyan sa bahagi ng Southern Luzon at ilang parte ng bandang Bicol region. Base dito ay Romblon sa may San Agustin, San Andres, Katatwa ang nakaasa daw na magkakaroon daw ng mga ilang moderate heavy rain showers. Within 2 hours daw ang ina-expected dito at dito naman sa may bandang Ilocos Norte at Cagayan ay sa loob ng maghapong ito na nakataas daw ang thunderstorm advisory. Well, obvious naman, kung titingnan natin sa ating forecast on prediction in 3 days hanggang this coming weekend ay asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa apektado ng trough dito sa may kaldurang bahagi ng Northern Luzon at sa may namumuna namang extended na Intertropical Convergence Zone dito sa may silangan pagitan ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Sa ngayon, medyo humid po tayo, medyo humid po tayo pero medyo pagka-haze at overcast po. At ilang kaulapan, so mostly cloudy ang umira din sa Metro Manila at wala naman tayong nakikitang gaanong mataas sa water vapor. Base na rin sa Doppler radar imagery. So asahan po ang maghapon na overcast sa Metro Manila. So magandang magbaon pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan dahil kung hindi man ulanin sa inyo ay lalo na sa iba't bang katimugan naman sa most especially maaraw at maalinsangan po. So magdala po kayo ng pananggalang para iwas direkta sa tinding sikat ng araw. Mangilan-ilan lang naman kasi ang mga aasahang mga pag-ulan na may pagkulog at pagkilat ngayong araw. Typically dyan sa may bandang Northern Luzon at dito nga sa may bandang Eastern Visayas. Sa lowest temperature na tala na weather station kaninang 5:17 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan. Well, mangyayari yun ngayong araw din ay halos hiska po tayo at overcast. So kahapon nakapagtala kami ng 34 degrees Celsius na medyo maalinsangan na ito. Itala ito kahapon ng hapon at 1:28 PM. Meaning, medyo mataas ang aming heat index na umabot sa 48 degrees Celsius ang aming init mandama since kahapon. Anyway, nasa unhealthy air concentration po tayo ha. So titingnan natin ngayon yung konti kung ano yan. Dito muna tayo sa may pH extremes and past 24 hours. Pagdating naman sa pinakamataas na temperatura, nangunguna ang Catbalogan na may 35 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. Sa lowest temperature naman sa Baguio, almost stationary lamang sa kanila na 17.2 degrees Celsius ang highest temperature na. Sa Inulan naman, ang Tugigaraw, well, nakaranas sila ng grabing heavy rain to violent rain showers kahapon dahil nga po sa merong surface trap, no cluster dyan na tumawid. Tumawid kasi kahapon ng bandang Cordillera Administrative Region. Kaya biglang nakaranas sila ng grabing ulan at binahanga po sa ilang bahagi ng Benguet at Baguio City. Biglaan po yan, bigla kasing tumawid. Kasi nga po, naglalaro ngayon ang salubungan ng frontal system dyan sa may extreme Northern Luzon at yung malamig na unti-unting bumababa na simoy ng hangin. Yung tinatawag natin na northeasterly surface wind flow. Ayan ang sumasalubong dahil dito sa bandang Luzon, medyo mainit-init pa o warmer pa ang ating temperatura kaya nagdulot po ng malawakang cluster dyan
na nag-traverse dyan sa may bandang Cordillera at mula ito sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Kaya nakaranas ng matinding ulan ng buong Ilocos Norte kahapon, kasama na ang Benguet, Baguio, yan, Cordillera, hanggang sa ilang bahagi nga po ng Cagayan Valley. Kaya nakaranas ng ganito kataas sa Tuguegarao na 123 mm na grabing ulan. So at least nakaranas din ang Tuguegarao ng grabing ulan. Wala kami na italang pag-ulan dito sa Metro Manila, dito sa amin sa Caloocan. So nanatiling nasa 55.2 mm ang total rainfall namin in the past 7 days. Ngayon, bakit mataas na naman ang ating air quality? Well, silipin nga natin kung ano yan. Galing pa ba yan sa pollution lamang or baka sa smog na yan ng volcanic eruption mula kay Taal? Since yung nakarang araw kasi is ilang araw nang nagbubuga ng plumes itong si Taal Volcano. Well, silipin po natin. Kung titingnan natin sa sensor graphs, yan, hintay lang natin mag-fetch kasi yung graph na to mabigat ang catch. Kung titingnan natin in past 24 hours, ay mula kahapon, mga bandang gabi, mga 7 bandang 7 p.m., nagsimula na po tumataas yung air quality, yung pollution level. Hanggang umabot na nga po ng hanggang ngayong umaga ng 83.1 micrograms per cubic meter. So in past 24 hours, mula kagabi, ay tumaas na po ito. So bakit bila ang pagtaas? In 7 days, ganun din ang ipinapakita rito. So kung mapapansin natin, in 7 days, mula kahapon, ay unti-unti na naman tumataas yung air pollution natin. So kung sisilipin natin dito sa AccuCN map, kung bakit, well, mapapansin natin, ay nagmo-moderate to unhealthy ang areas na ito sa Metro Manila. Pero mas mataas din dito sa bahagi ng Angeles, Pampanga at San Fernando. So mula sa pinaka-Tagaytay, malapit din sa may bandang Taalik, ay moderate din ang kanyang air quality. Sa amin, unhealthy. So napakataas ng air pollution namin kumpara dito sa iba. So bakit ganon? Wala naman ako nakikitang may nagsisiga sa paligid. Well, alamin natin kung bakit. Baka posible dahil na rin siguro sa may construction sa likod. So maaaring isang sa factor yon. Pero kung papansinin natin sa mapa ay nasa moderate naman ang air quality mula sa Taal Lake. So, ibig sabihin lamang, hindi ko nakikitaan na maaaring manggaling ito sa bulkan. Well, silipin natin sa status ni Taal Volcano kung ano ang sitwasyon. Kung sisilipin naman natin sa MODIS satellite imagery, kay Taal Volcano, at least makikita dito, medyo minimal naman ang mapa. Yan. Detection centroid 306.8 Kelvin. So medyo mainit-init po ang temperatura ng bunganga ni Taal. Wala namang nakataas na confidence na mataas ito. Pero at least nasa 306 Kelvin. So at least masasabi natin medyo mainit-init ang temperatura ng bunganga ni Taal Volcano. Kung sisilipin natin sa data feed ni PBOX, meron na namang daw small phreatic eruption ang namataan. So tumagal daw ito ng 2 minutes. So mayroon na namang phreatic eruption na naganap kahapon kay Taal Volcano, which is ngayong araw lamang ito ni-report. Merong dalawang volcanic tremors na tumagal ng 2 minutes. SO2 emission, 2,256 tons a day. So medyo mababa lang. Ngayon, kung titingnan natin sa pinaka CIMS satellite imagery, kung makikita pa ba natin na mayroong patuloy na pagbuga o pag-release ng plumes. Kahapon kasi is nagkapag-post tayo na mayroong record na nag-release ng plumes itong si Taal. Medyo bibilisan natin ng konti animation. Kung makikita, wala naman. So therefore, maaaring hindi ito konektado sa BOG o smog. Maaaring pollution lamang dito sa amin sa Caloocan. Pero kung mapapansin niyo hanggang Tagaytay, naka-moderate yung air quality mula dyan sa may Tagaytay hanggang dito sa amin sa Caloocan. At mataas din ang pollution sa may bandang Angeles, Pampanga.
So, tingnan natin, maaaring yung concentration ng hangin dyan sa paligid ay mataas pa rin. Bagamat hindi ito nakikitaan ng volcanic cloud imagery mula sa CIMMS. Samantala sa outside humidity, 81%, mataas ang concentration ha, at bumaba lang ito ng 4% since last hour. Mataas naman ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals, and steady ito since last hour. High tide and low tide status, may 40 minutes sa low tide po tayo. So, pa-low tide pa lamang po tayo, so medyo layo-layo uli sa mga mangingisda natin, napapalaot ngayong araw dahil mababaw po ang ating pangpang. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM, inaasal lulubog nito mamayang 5:39 PM. At sa pag-moonrise, maya-mayang konti, 11:58 PM po. Pag-moonrise, malapit na po ang first quarter. At sisikat ito mamayang 11:58 AM. So halos first quarter na siya, waxing crescent na 43% illuminated. So, mamayang konti pa, mag-moonrise po. At lulubog ito mamayang gabi na at 11:19 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging party pa rin ng ating maghapon, gaya halos kahapon. Tsansa na pag-ulan 100%, maring hindi dito sa amin sa Caloocan, maring karating Metro Manila, especially sa may bandang Quezon City, Cainta, yan, sa may bandang Marikina, yan, possibly mararamdaman ng mga pag-ulan. At sa norte naman, mga bandang Bulacan. Sa south naman, probably bandang Cavite or bandang Papalaguna ang maaaring ulanin dyan. At hindi masyado sa amin sa Caloocan na magiging makulimlim. Bukas naman ng Biyernes, ganun din, klaro ang magiging himpapoy daw ng kinaumagahan. Pero pagdating sa hapon, nagiging makulimlim ulit at magiging mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din. So almost stationary ang magiging lagay ng panahon ngayong araw hanggang bukas na parehong may 100% chance na uulanin. Highest and lowest temperature expected, 31 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon ay makikita po sa ating satellite imagery sa pinaka-actual real-time dynamic satellite imagery natin ay makikita po ang ilang kaulapan. Well, medyo manipis dito sa may bahagi ng extreme Luzon. At kung i-reduce natin para makita natin yung mga lugar at makikita natin ang ilang parte dito sa may bandang Batanes, Cook Islands na nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat ng mga ilang light to moderate showers. Lalo na sa may bandang Itbayat, Batanes. Ayan, no? So, ingat po at asahan ang mga pagkulog at pagkilat dyan. Kabilang na ang dulo ng Ilocos Norte, Apari, yan, sa may Santa Ana, Cagayan. Sakop na ang buong Cordillera at Mesrid Region. May mga ilang kaulapan po umiira dyan. So, medyo mostly cloudy po kayo dyan. Asahan ng mga ilang light rain showers ang nakikitaan natin dito. Hindi natin i-rule out ang mga posibilidad pa rin ng mga moderate and heavy rain showers pagsapit po ng hapon o gabi. Dahil sa pagsasad po kasi ng northeasterly surface wind flow dito, ayan, makikita ninyo yung puting mga kaulapan nito. Malamig na ito na hangin. Medyo sumasalubong na kasi dito sa pinakamainit na warmer na temperatura. At yung daloy dito ng northeasterly wind flow, yan, dumadaloy din sa may bandang Taipei, Taiwan. Yung malamig na hangin, medyo sumasalubong dito sa range ng medyo mainit na temperatura dito. Ang tendency, nagkakaroon ng surface trap dito sa may extreme Luzon na nagbubunsod po ng mga kalat-kalat at bigla ang boost po ng ulan. So, be ready po. Sa ngayon, mga light rain showers at mga kalat-kalat na mga ilang light rain showers na mga medyo iiral. Pero again, hindi natin i-rule out mga posibilidad pa rin mga biglaang moderate and heavy rain showers, lalo na dito sa hapon o sa gabi. At least medyo ready kayo. Mula sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur pa rin, Union, hanggang din sa may bandang Zambales, kasama na ang bahagi nga po ng Alaminos, Pangasinan. At maaaring mag-traverse yan sa kasakop ng Tarlac, itong maghapon po, dahil nagtatraverse po yung surface trap dyan. Sa ngayon, medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon sa Central Luzon, hanggang dito na nga po, papunta sa may silangang bahagi ng Luzon, ng Nodo Luzon, mula Cabanatuan hanggang bandang Aurora Region sa may Baler, pataas ng Kasiguran, Aurora at Isabela. So, mas partly to mostly cloudy kayo dyan. Anytime, magkakaroon kayo ng mga ilang significant na biglaang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa hapon.
Sa ngayon, medyo manipis pa lamang. So, wala tayong masyado nakikitaan na mga malakas na pag-ulan sa ngayon. Pero probably sa hapon, maaaring magre-reaccumulate yan. Yung water vapor dito sa gilid ay posibleng magdulot po ng mga malalakasang pag-ulan. Mataas ba ang water vapor? Well, kung sisilipin natin sa ating water vapor surface, ito yung isa sa maganda kong ginagamit din. Wala ito kay windy, which is mas madali nating na-identify ang dami ng ulan na posibleng ibuhos. Kung mapapansin niyo dito, sa extreme northern Luzon, dito sa may bandang kaluran ng Ilocos Norte, pababa ng Pangasinan, mataas po na umaabot pa sa mahigit 33 mm ang inaasang accumulated rainfall hanggang 70 mm accumulated rainfall. Paano ko nasabi yan? Baka may tanong na naman. Ito po, may legend po yan. Ayan o. Yung kulay na pink, purple to pink, yan yung nasa around 70 mm. Pag medyo orange to red, something between 60 mm siya to 70. So, yun po yung legend niya na. At makikita naman natin, klarong-klaro, sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon, mataas. Maabot between 60 to 70 mm ang water vapor dyan. So, kung bubuhos man yan, maaaring magkaroon ng moderate and heavy rain showers anytime. Sa ngayon lang kasi medyo manipis pa ang kaulapan, so hindi pa totally saturated ang water vapor sa kaulapan. Kapag nag-condensate yan, maaaring bumuhos yan 60 to 70 mm base na rin sa water vapor satellite imagery natin. Hanggang din sa bahagi ng Alaminos, Pangasinan at kanlurang bahagi ng Zambales, maaaring umabot sa at least minor or light to moderate showers and some heavy rain showers kung maglapit ang surface trough na ito sa may kanlurang bahagi ng Lolo Luzon. Hindi masyado sa may bandang silangan. Pagkamat hindi rin maaalis ang mga ilang light to moderate showers, kasama na ang parte ng Bicol region hanggang Eastern Visayas. No? Pero dito mataas ang concentration. Well, kung mapapansin din ninyo, ay tuloy-tuloy ang pagbaba na ng northeasterly surface wind flow. Ayan o, kitang-kita naman natin mga folks. Hindi yan nakikita sa windy. Kung gagamit kayo ng windy, mahirap ma-identify doon yung northeasterly surface wind flow. Pero dito, kitang-kita po yung northeasterly surface wind flow. At kung mapapansin niyo, napakalawak na ng high pressure area dito. Yan o. Ang buong Korea, North and South Korea, nagsisimula na sila nakakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. So, maaaring dito magsisimula ng mag-i-snow dyan sa may bandang North Korea and South Korea. Sa Japan naman, ang buong Sapporo, malamig na. At dito naman sa bahagi ng pababa ng Sendai, medyo malamig na rin. At sakop na rin sa kanila yung malamig na simoy ng hangin dyan. Umaabot na sa Tokyo, Japan, yung northeasterly surface wind flow, kaya malamig na rin, o maginaw na rin dyan sa Tokyo. So sa mga Pinoy natin dyan, malamang naka-jacket na sila ngayon. Kasama na ang buong Hiroshima hanggang Fukuoka. So halos buong Japan na, sakop na sila ng malamig na northeasterly surface wind flow o yung amihan na tinatawag natin. Pero kung mapapansin niyo, yung dulo ng edge ng northeasterly surface wind flow umaabot pa lamang sa may bandang Taipei, Taiwan. So sa mga taga-Taiwan, mas mararamdaman na nila ang lamig ng simoy ng hangin dyan. Ayan o, kitang-kita naman. Habang itinutulak nitong high pressure area, itong frontal system na ito. So yung nagkakaroon ng generative frontal system na ito, yan yung pagitan na yan. Nagtutulakan ngayon sila ng malamig at mainit na hangin. So malinaw dito sa satellite imagery sa nagsasabi kung may amihan na tayo sa Luzon. Sa ngayon, wala pa po. Bagamat malapit nang umabot ang northeasterly surface wind flow. Kaya natutuwa ako, mayroong tagapag-asa, dalawa sa tagapag-asa nanonood ng ating report. Alihin po yan, nanidetect ko ang kanilang IP address. So maganda't nalalaman nila yung further analysis natin at malamang i-report na rin nila yan. Kaya mapapansin niyo hindi pa sila nagde-declare ng total complete transition. Kasi nga po, base na rin sa ating report, binanggit ko na nga po, second week pa po, mga bandang 15. Between dyan, magtatapos ang transition ng habagat to amihan. So maaaring magsisimula ang onset ng amihan, i-declare ni Pag-asa, probably next week na. Probably between Monday hanggang October 18. Yan. Diyan. Magde-declare na si Pag-asa yan. Alam ko po yan dahil nakikita naman natin sa ating ginagamit at sa ating mga nakaraang report po. At nakikita na rin natin yung real-time na galaw ng northeasterly wind flow. Ayan, malinaw naman po yan.
So yun po at sa ngayon ay habang hindi pa umaabot sa atin yung hanging amihan ay makakaranas muna tayo ng mga cluster ng mga kaulapan dito at mauulap at mga maulang panahon. So makakaranas pa rin tayo ng humid, maalinsangan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat most of general ng area ng ating bansa, mga katamtaman lamang ang iiral mula Metro Manila hanggang Calabarzon. Mga ilang kaulapan lamang ng mga ilang light to moderate showers ang iiral sa may bandang Bicol Region and the rest ng Southern Luzon. Medyo nabanggit na natin kanina yan, nakataas na po ang thunderstorm advisory sa parte ng Romblon. Bagamat mga ilang light to moderate showers lamang ang iiral sa may bandang dulo ng San Andres, Romblon at municipality ng Corcuera. So magdala naman ng payong at sa Bicol Region sa ilang areas ng Camarines Norte. Medyo katamtaman at fairly weather sa may bandang Naga, pero medyo maulap din at maulan sa bandang Catanduanes area. Typically mga light rain showers to ayon sa satellite imagery. Ganon din naman dito dahil kung sisilipin natin yung heavy rain potential, antayin natin mag-complete load at habang nagre-report tayo sa mga posibleng ulanin sa parting Sorsogon at buong Southern Luzon, typically light rain showers. Fairly weather naman sa buong Mindoro hanggang Palawan. So, forecast lamang na at least 40% chance na uulanin dyan o isolated rain showers. At sa bandang kanluran ng Visayas mula Panay Island at Negros Region hanggang Cebu, fairly weather to moderate ang ating weather system dyan. So, mga isolated rain showers lamang ang maaring umulan dyan maghapon. Pagdala naman kayo ng mga pananggalang sa ulan, lalo na sa area ng Cebu. At dito sa may bandang Siquijor. Mas maulap ngayon kayo dyan at makikita natin na ilang light rain showers ang maaaring bumuo sa Siquijor ngayon o mamaya-maya. At dito naman sa bahagi ng bandang Leyte, katamtaman din nalagay ng panahon sa may bandang Tacloban at Ormoc. Pero pagdating sa may bandang Maasin at Liloan, may mga maulap po dyan at may mga ilang isolated light rain showers ang nakikitaan natin sa satellite imagery. Samantala sa heavy rain potential ay cluster lamang ng mga ilang heavy rain potential ang umiiral sa may bandang Bogo, sa may northern part ng Cebu ito hanggang Daan Bantayan. Sa Leyte naman, maaring dito sa may bandang Maasin at Liloan. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitaan na cluster ng heavy rain shower potential. So probably mga light to moderate showers ang kasalukuyang iiral dyan sa may bandang Maasin sa Leyte. And the rest naman ng Eastern Visayas, sa bahagi ng Northern Samar, wala tayong magiging problema. Fairly weather tayo dyan. Mababa ang chance ng pag-ulan. Probably naglalaro sa 44% chance ng pag-ulan. Pero mula din sa may bandang Oras, Archete, pababa na yan ng bandang Borongan City, Lorente hanggang DN Eastern Samar, mga mauulap at mga ilang light to moderate showers po ang nakikita natin na uulanin dyan. Sa heavy rain potential, mataas ang probability of heavy rain potential, lalo na sa DN Eastern Samar. So, mag-ready po kayo kung sakaling bigla ang bumusang malakas sa ulan. Maaaring hindi naman tumatagal ng isang oras, base na rin dito sa ating heavy rain potential satellite imagery. At kung titingnan natin, expected lamang na mga pag-ulan dyan sa may Eastern Visayas at pagitan ng Northeastern Mindanao. Bakit? Dahil po sa embedded ng extension ng Intertropical Convergence Zone na naman na namumuo dito sa may silangan ng Eastern Visayas at Mindanao area. Yung extension trough na yan, embedded ng Intertropical Convergence Zone, magdudulot po yan ng mga kalat-kalat pag-ulan dito sa silangang bahagi nga po ng Eastern Visayas at Mindanao. So, expected ngayong maghapon makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagpulog at pagkidlat lalo na nitong maghapon. So, hindi natin i-roll out na madadamay ang bahagi ng Cebu at west portions ng Visayas. Sa Mindanao, fair weather po tayo. Tamtaman ang lagay ng panahon, lalo na sa kalurang bahagi ng Mindanao. So, wala tayong magiging komento masyado dahil kung titingnan natin sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa kalurang bahagi, ay fairly weather naman tayo at maaraw ang inaasahan. Mga ilang maliliit lamang na mga isolated light rain showers, maaaring maging forecast yan maghapon. So, magdala ng pananggalang, huwag masyadong mabibilad dahil maaraw at maalinsangan ng halos buong maghapon ninyo sa Mindanao. Malima lamang sa nabanggit ko kanina sa may bandang Eastern Samar at pagitan ng Northeastern Mindanao dahil nga po dito naka-bind ang edge o extension ng Intertropical Convergence Zone. So, most of fairly weather, moderate naman ang umiiral sa halos buong bansa. Magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may bigla ang bugso ng mga moderate and some heavy rain showers, lalo na sa may extreme northwestern Luzon at Eastern Visayas at Eastern Mindanao.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at nakaabot pa sa tropical storm itong si 21W ha. Although nasa halos pa-subtropical location na siya. Yan. Mapapansin ninyo, bumibilis na po yung kilos niya pa northeastward. Sa ngayon, kasakuyang northward ang kilos niya. Pero nandito na ito sa may bandang southeast ng Tokyo, Japan. Sobrang layo na ito sa bansa. At tinawag ito sa international name na Barijat, na isang Marshallese word na ginagamit sa may bandang American culture. So, isang coastal area yata ito na kung saan una nilang naranasan yung mga katutubo doon nang tamaan sila ng malupit na hangin na may kasamang waves daw. So, tinawag nila yung area na yon sa coastal lines na Barijat, na isang Marshallese word na salita. So, contribution yan ng United States, if I'm not mistaken. So anyways, wala naman tayong namamataan so far at malayo naman yung binabantay natin itong si 21W at halos hindi na natin masyado concern dahil sobrang layo na niya. Ang nakatuon ngayon ang mundo dito kay Hurricane Milton na kasalukuyan ngayon na nasa landfall na po ng bandang Florida. So kung sisilipin natin ay nandito na siya, ayan. Yung kanyang inner circle, yung red na ito, which is yung storm wind, ay binabayo ngayon ang Lakeland, Tampa, at paligid ng Mayaka City, Avon Park, yan. So mukhang malakas. Hopefully walang masyadong naging pinsala mula nung maglandfall ito sa may baybayin ng Petersburg at Longboat Key, yan. Yung outer band naman, which is yung gale winds, umaabot na ngayon sa Orlando, USA, ang gale winds nito. So nakakaranas sila ng matinding sungit pa rin ng panahon. Pero unexpected, rapidly, babagal at hihina agad yang si hurricane. Sa atin, typhoon category po yan. At category 3 na siya. So malakas pa rin ang sipa nito at yung gale winds ay umaabot na sa may bandang Orlando. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Orlando, lalo na sa may areas ng Lakeland na kasalukuyan ngayong binabayo ng napakatinding sungit nitong si Typhoon o Hurricane Milton. Anyways, balik tayo sa atin ay wala naman tayo namamataan so far bukod kay 21W. So tingnan natin sa ating historical or yung ating tropical cyclone assessment monitoring kung meron tayong posibleng may mabubuo na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero na-report natin kahapon, maaring this coming weekend, wala tayong inaasahan na sama ng panahon. Base na rin dito sa ating West Pacific Basin, although may anomaly dito sa may silangan ng Eastern Bicol region, pero maliit naman ang posibilidad nito na maging isang aktibong low pressure area. Maaring trough lamang yan at embedded ng Intertropical Convergence Zone na maaring magkaroon ng pag-ulan nga po sa may Eastern Visayas. Pero sa ngayon, ang kanyang anomaly development, chance nito around 30% chance of possible development. Shallow pa lamang siya, pero kung titingnan natin dito sa Global Spectrum Model, ay hindi naman significant na nakikitaan na magiging isang aktibong low pressure area ito. Medyo may mga shallow lamang. Dahil nga po sa patuloy na Intertropical Convergence Zone. Base na si mean sea level pressure, wala naman tayong masyadong anomaly na nakikitaan. Ayon na rin sa pinapakita ng West Pacific Basin ng TCFB anomaly. So, wala. Well, kung hintayin na natin yung data feed mula sa mga iba't ibang computer models, ay makikita natin mula kay GFS ay meron daw pinapakita dito na may mabubuo. Kaya lang, napakalayo nito. Nasa sa may bandang silangan ng Guam. Tapos, pahilaga ang kinikilos nito. Pupunta ito sa direction kung saan dumaan itong si 21W. At makikita natin yung upward, yung vertical shear, pataas yung environmental circulation dito o yung environmental steering niya. Medyo pataas. Kaya yung makikita nating mabubuong low pressure dito, pahilaga din ang kinikilos. Kay SEMWF naman, walang latest update. Wala siyang data. Kay NAVGEM naman, kung titingnan natin dito ay insignificant. Pero may shallow low pressure area din na pinapakita. Napahilaga din ang ikinikilos. Kaya ICON at GM, walang significant na may nakikita na low pressure systems. So kung magbabasa natin yung mean winds o yung ating ginagamit na convergence, kung sakaling may mabubuo dito sa may bandang silangan ng Guam, so far wala naman. Wala, medyo negative.
Maaring mag-embedded lamang ito dito sa may pinaka surface trap nito na kung saan nakabuntot dito kay Tropical Storm 21W na ito. Yan. So, maaring mabuo yan or maaring manggagaling din sa may bandang Marshall Island. Sa ngayon, napaka-insignificant pa at naka-embed pa sa linya ng Intertropical Convergence Line. Ayun, naka-extend dito. So, maaring magkaroon lamang ng shallow low pressure dito. Pero sa ngayon, hindi nakikitaan na mag-invest ito. Wala pang masyadong low level, trough lamang. So, magpapaulan pa rin yan sa may bandang Guam, pero yung possible na magiging aktibong low pressure sa ngayon ay hindi pa. So, mag-update tayo kung sakaling tumaas ito o magkaroon ng possible probability development. Pero sa divergence, kung magbase natin, ay medyo may shallow din siya na kontrahangin dito. So, dahil embedded ng ITCC, tingnan natin kung may makitaan man lang siya ng kahit manipis na low-level convection. Sa ngayon, hindi pa siya organized at masyado pang buhagag yung kaulapan niya. So, hindi pa natin masabi sa ngayon na magkakaroon ito ng development, pero kung sakaling matuloy, maaaring kikilos din ito pahilaga, which is malabo o malayong magkaroon ito ng banta sa bansa. Sa space weather naman, kung titingnan natin, ay patuloy tayong nakakaranas ng extended warning mula pa kaninang 7:56 AM. At nai-report na natin ng mga ilang araw, nagkaroon po tayo ng coronal mass ejection na nagdulot po ng multiple geomagnetic field. Umabot ng KP index of 5 hanggang 7. Ngayon, inaasahan na naman na posible pa rin umabot ng G1 to G4 geomagnetic field ang tatama sa Earth So, at least sa mga kababayan natin, kung sakaling nakatira sila sa may bandang Canada area, lalo na sa may bandang Northern Hemisphere, expected daw ang GT o KP index of 7.33 to 8. So, maaaring mag-high po yan, mag-moderate and strong geomagnetic field. Anticipated dyan since October 11, bukas, at maaring magkaroon pa to ng paglakas. Bunsod na rin ng filament eruption since noong October 8 po, which is na-report nga po natin yan, nakasama ang associated na coronal mass ejection nga po. At nagkaroon tayo ng huling record ng X-flares na 1.8, which is ito nga po yun. O, ni-report ko po yan. Yan na nagkaroon ng 1.8 noong October 9 naman sa atin sa Pilipinas. Nag-maximum ito noong 9:56 AM po. Oras sa atin sa Pilipinas pero October 8 naman sa Universal Time Coordinates. So malinaw po yan At dahil po dyan, expected po ang patuloy na further enhancement o paglakas, magkaroon ng posibleng umabot sa G4 o severe levels of geomagnetic field. Well, kung titingnan natin sa Nowcast Index, ayan, makikita po, may chance ang umabot ng severe o G4 geomagnetic storm. So, maaaring umabot pa ng 9, 8 or 9. So, at least may idea po tayo. Umabot ng 8, KP index of 8. Expected ito, 11 AM ito, oras natin sa Pilipinas. Bukas, starting bukas po. Or kung hindi man, maaaring madaling araw po yan. O mamayang gabi o madaling araw. Depende na lamang yan sa solar wind speed, yung plasma velocity na tatama sa Earth. Pero at least dito, hanggang bukas po ang ini-expect natin. Pero sa KP index on forecast, ayong araw ay posible daw umabot ito. Mga mamayang gabi po hanggang madaling araw. Bukas po yan, October 11. According dito, ayan malinaw naman po. Posibleng umabot ng G4 geomagnetic field. So expected na mas malala o stronger na damages sa mga satellites. Magkaroon ng matinding lower drag. Yan, yung 65 degrees. Malaki ang potential impact lalo na sa mga nasa outer space, satellite systems. Malamang ang NOAA ay nakaredy na po na i-activate yung kanilang potential solar shield. Kasi if I'm not mistaken, yung GOS, nilagyan na yata nila o in-upgrade nila yon, nilagyan na nila ng solar shield. Parang kapareho yan sa solar probe na may shield kapag may malakas na ganitong impact ng coronal mass ejection mula sa haring araw. Bumubukas yun parang payong o umbrella para magsisilbing shield yun sa mga satellite. Kasi pagka napakataas o napakasibir ng geomagnetic field, napakalakas ng impact, ay malaki ang potential na masira po yung mga satellite sa outer space. Siyempre, malaki rin magiging impact nito sa Earth
lalo na sa ating magnetosphere. Kaya nakakaranas na tayo ng sunod-sunod na X-ray flux. At mula nga po kanina ay patuloy ang pagtaas ng solar photon flux na humihigit na nga po sa 100 mega electron volts. Yung pinaka color blue na ito yung 100 MeV. Yung solar radiation, napakalakas po niyan. Na-report ko na niyan simula kahapon o nung isang araw pa. So yung expected na geomagnetic field natin ay kanina nagkaroon nga po ng matinding KP index of 7 kahapon po ito, at ngayong araw ay so far quiet pa siya, pero anytime tataas na bigla yan. Ayan na naman, mayroon na ng sunod-sunod na arrival na naman sa ating magnetosphere. Kumalma na sana itong kagabi hanggang madaling araw. Ngayon, mukhang nakakaramdam na naman ng H-parallel at earthward na dynamic impact. So, embrace po mga folks at asahan ang matinding ionospheric PEC range error, lalo na kasama ang Mid-Pacific at Southeast Asia. So, apektado pati na yung mga aurora borealis, mas maliwanag po yun, mapula-pula po yan na makikita. Sa live naman, mula dito kay Aurora Max, courtesy kay Aurora Max, so far hindi pa naman matindi yung arrival ng solar auroral activity. Yan, kung titingnan natin dito. At kasabay na rin ng nagaganap na coronal mass ejection at mga solar activity ay makikita sa LASCO 3. Yung pagdaan naman nitong si Atlas A3, Joseon-chan. Ayan, napakaganda ng kometang ito. Hindi ko man nakita sa Caloocan yung comet. Ito naman ay kitang-kita dito sa LASCO satellite. Dito mas malapit at napaka-detail po nung pinaka-tail niya, yung dust tail, yung head. Ayan So, since malabo namin makita dito sa Caloocan, at least gamit ang LASCO satellite, makikita in real time ang flyby nitong si A3 o yung kometang si A3 Joseon-chan. Mas malapit pa ito sa pinaka-camera. Grabe yung pinaka-dust. Kasabay ng matinding solar flare na nagto-towards dito sa Earth habang dumadaan naman itong kometang ito. So, napaka-rare na opportunity na makita ang may solar activity tayo na naganganap kasabay ng apparition o yung pagdaan nitong si Atlas A3 Joseon-chan. So, yung mga ibang kababayan natin na may mga high altitude location, nakikita nila yan, nakukunan nila ng camera yan. Pinakamaliwanag yan, mula ngayong araw, pinaka-brightest yan na makikita sa may bandang western horizon, low, makikita po yan. Pagkalubog ng araw, makikita niyo po yan si A3. Pero dito sa amin sa Caloocan, malabo namin makita kasi very low yung altitude location ko. So, gamit ang yung satellite ng probe ng LASCO, kitang-kita naman yung pinaka-maliwanag itong kometang ito. Napakaganda niya. Tingnan. Tapos na. Sa ulitin dol, so far, wala na tayong na-detect na malakas-lakas na mga pagyanig. So, diretso agad tayo sa data PDP box mula kaninang madaling araw ng 12 a.m. Isa ang namataang magnitude 4.3 dito sa may bandang Bangi, Ilocos Norte. Southwest ito ng Ilocos Norte. Naganap ito kaninang 3:40 a.m. at may magnitude na 4.3 at lalim na 9 km. So medyo naramdaman sa paligid ng Dumalanig at Bintar at Pasukuin at Burgos ang pagyanig nito sa Ilocos Norte. Bagamat mahina, so wala tayong ina-expect na magkaroon ng malaking significant damages. And so far, after magnitude 4.3 sa may bandang Bangi, Ilocos Norte, mukhang wala namang sumunod sa kanya na after na mga pagyanig. Pero marami naman nakagad na mga ilang minor to moderate na pagyanig. So kung bibilangin natin kung ilan na ang total earthquakes natin for the month of October, base sa ating historical earthquakes ngayong araw. So ilo-load natin ang month of October. Yan. Total earthquakes na natin is 364 ang total earthquakes natin ngayong araw. At 333 dito is magnitude 2.0 pataas, 30 na po sa magnitude 4.0 pataas. So far, walang magnitude 5.0 recorded, pataas. Nanatiling isa ang ating magnitude 6.0. So, mas marami pa rin ang mga nadadagdagan sa magnitude 4.0. And the rest, wala naman so far. So, yun lamang po, 364 po ang total earthquakes natin
sa bansa for the month of October at wala namang significant o wala naman tayong na-record so far na bagong malalakas na pagyanig sa bansa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, October 10, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Huwebes, October 10, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na isama sa report ngayong maga at ngayong tanghali. At visit lang din sa ating website sa gusto malaman pa rin ang real-time event mula sa kay aparato sa Caloocan, just in case gusto niyo malaman ang pinaka-initial o real-time temperature natin at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.